change. God's on his way. But how is he going to arrive? Well, to find out, Luke takes us out of Jerusalem and then up into a small town in the hills of an out-of-the-way region called Galilee. And there we find a young woman named Mariam, or we call her Mary. She was engaged to be married. Bible Study, The Birth of Christ based on Luke. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din po, Pastor. Ngayon ang ating pong pag-uusapan ng mahalagang kwento tungkol sa panganakan ni Jesus, kung saan mababasa natin ito sa Lucas Kabanata 1 at Kabanata 2. Pastor, ano ang nakasulat sa kabanatang ito ng Lucas? Magandang tanong, Jen. Sinimulan ni Lucas ang kwento sa Kabanata 1 kung saan nagpapakita ang anghel na si Gabriel kay Maria. Sinabi niya kay Maria na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Lord, what will happen to me and Joseph? I'm scared. Be not afraid, Mary, for you have found favor with God. Who are you? I am Gabriel, sent by God, to bring you good news. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. But how can this be possible? The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Joseph is sleeping in his dream. Angel Gabriel appears to Joseph. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Thank you, Lord, for guiding us. Kaya pala kilala si Maria bilang Berhen. Ano naman kaya ang nangyari sa Kabanata 2, Pastor? Sa Kabanata 2, sinulat ni Lucas na nagkaroon ng pagsusuri o census ng mga tao sa buong lupain. Kaya kailangan pumunta ni Maria at Jose mula sa Nazaret patungong Bethlehem sapagkat si Jose ay mula sa angkan ni David at kailangan mag-rehistro doon. Kaya pala sila naglakbay ng malayo mula sa kanilang tahanan, di ba, Pastor? Tama ka, Renz. Sa kanilang paglalakbay, sila ay naipaghiwalay mula sa ibang tao at wala silang matuluyan kundi isang sabsaban sa Bethlehem. Sa kanila na kahirapan doon sa sabsaban, pinanganak ni Marian ang kanyang anak si Jesus. Pero bakit hindi maganda ang pagtanggap nila sa kanilang pagdating? Tama ka, Jen. Hindi nga sila mabuting pagtanggap sa kanilang pagdating sa Bethlehem. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pasto sa malapit ng bukid nang unang mapagbigyan ng ulat tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Nakita niyo ba yun? Bakit? Sila na nga ang unang nakaalam na magandang balita, Pastor, di ba? Nagpakita ang isang anghel sa mga pastol at sinabi ng anghel, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. kasunod ito, dumating ang maraming anghel na sa pagpasalamat nagbigay pugay sa Diyos. Magandang araw sa inyo, Maria at Jose. Ito ang aming alay, tanggapin niyo. Maaari ka naming makita ang inyong anak? Oo naman. Napakagandang bata, Jesus. Lahat para magkita. Pastol at ang mga anghel ay naging saksi sa dakilang pangyayaring ito. Ang kapanganakan ng ating tagapagligtas ay si Jesus.
Ang araw na ito nagbigay sa ating pag-asa, pagmamahal at liwanag. Mary and Joseph returned to Nazareth with Jesus, and he grew up strong and wise. The journey of his birth brought joy and hope to everyone who knew his story. His love brought peace and salvation to the world. This is the birth of Christ, the greatest story ever told.